Ayan, makikita nyo sa screen, yung sigunyal niya is na loose thread na yung mismong thread. Pero yung spline, okay pa. So, good indication yun na hindi ganun kalaki yung magagastos. Wala pa, no? Wala pang tao sa loob eh. Oh, hindi pwedeng nakaspotting. Habang nagtutulak tayo, i-explain ko sa inyo ano ba yung pwedeng maging cause para ma-lose thread yung sigunyal nyo. Magkano yung kuya kung sakali? Ang retread ng ano? Ayan. Kasi namin 700. 7 na, mura na. Sa iba yan, 1.5, 1.8. Good day guys, Desi TV. Ngayon ay pupunta tayo ng motor shop kasi yung tropa natin is na loose thread yung sigunyal niya. So ngayon gagawa natin ng video para sa inyo at malaman nyo rin kung ano yung mga causes at pwedeng magawa kapag na loose thread yung sigunyal nyo. So ito yung motor ng tropa natin na si Pay. Pumunta siya kagabi and makikita nyo sa picture. Tapos manghihiram sana siya ng power tools para palitan yung nut niya kasi napansin nga niya yung nut niya is loose thread na. Bumili siya ng stock ng Yamaha na nut para sa drive face or sa pulley dito sa may sigunyal. Ayan, makikita nyo sa screen, yung sigunyal niya is na loose thread na yung mismong thread. Pero yung spline, okay pa. So, good indication yun na hindi ganun kalaki yung magagastos. So, titingnan natin mamaya kung merong magagawang paraan para hindi ibaba yung sigunyal or hindi buksan yung makina. Mamaya explain ko rin yung causes ng pagka-loose thread ng sigunyal na pwede nyo rin maiwasan para hindi mangyari sa inyo yung, ayun, nakikita nyo sa screen na pagka-loose thread nga ng sigunyal. Yun guys, papunta muna kami sa shop. Titignan namin kung bukas. Tinignan din namin kung kaya pa talagang gawa ng paraan. Kaso di na talaga eh. Di na kaya gawa ng paraan kaya kailangan nang dalhin sa shop. Pero titignan muna namin kung bukas yung shop na alam ni Pay. So malapit lang yun dito sa Bulacan. Ta? Wala pa, no? Wala pang tao sa loob eh. Pero nandyan lang sila sa likod. Nasa loob yung rock. Oo, yun eh. Iglesia pala eh. Sarado pa. Maya maya. So guys, papunta kami sa bagong shop. Titingnan namin kung magkano yung gawa dun. Ito ba? Akala nakakalasin yan. Oh, hindi pwedeng nakaspotting. Dati nung nabangka ako yung Miyusol ko, nagpaganyan din ako eh. Natabingi yung ano, T-post. Tsaka yung chassis. Wasak talaga yun pre. Ni-restore lang. Balik tayo. Chat mo lang ako. Nakakabahan ako ba? Ingat Pay. Nakausap din ni Pay yung gagawa. Di ako marunong magtulak eh, kaya siya magtutulak. Yan. Ito mangyayari sa inyo pag na-lost thread ang sigunyal nyo. Tulak talaga. Habang nagtutulak tayo, i-explain ko sa inyo ano ba yung pwedeng maging cause para ma-lose thread yung sigunyal nyo. Syempre, unang-una dyan, power tools. Iwasan nyo masyadong masagad o masyadong mahigpitan yung nut. Pag sumobra kasi yung thread ng nut, pwedeng magbago o masira yung thread sa nut or sa sigunyal. Meron din naman yung hindi pa kumakapit yung nut sa thread ng sigunyal at ginamitan agad ng power tools. Dahilan para tumabingi yung thread. Pangalawa, kung may karga yung motor mo, iwasan mo lang gamitin yung kickstart. Dahil isa rin yan sa nagkakos para ma-lose thread yung sigunyal dahil need ng mga motor na may karga ang high compression. Kung lagi mong gagamitin yung kickstart, ilang beses ka munang papadyak para mag-start yung motor mo na may karga. Ang pangatlo naman ay aftermarket parts. Mag-ingat sa bibilhin na parts katulad ng nut at drive face. Dahil kung hindi sukat yung nut sa thread para sa sigunyal mo at pinilit mo, pwedeng ma-lose thread talaga yan. Dahil kada motor or brand ng motor, iba-iba ng size ng thread yan. Yung iba masyadong dikit-dikit, sa iba naman hiwa-hiwalay. Pero yung iba naman sumusunod sa standard na sukat ng thread. Ganon din sa drive face, kung bumili ka ng aftermarket na drive face at hindi ka sukat sa spline at ipinilit mo ikabit, so pwedeng kainin ng aftermarket drive face mo yung spline na hanggang sa
sa mapudpod. Pang-apat naman ay ang tamang paglalagay ng magic washer. Huwag niyo masyadong sobrahan yung paglalagay ng magic washer, mamaya hindi na kumakapit yung dry face sa spline, tapos sinikipan mo yung nut, pwedeng mag-cause din yan ng pagka-loose thread. Pang-lima, ang pinaka-basic na pwede mo maging pagkakamali, yung tipong hindi mo lang nahigpitan yung nut ng maayos, tapos lumawag at naurong, pwedeng mag-cause din yan ng pagka-loose thread dahil uurong din ang dry face mo hanggang sa kayo din niya yung spline at thread ng sigonyal mo. Actually, marami pa talagang ibang pwedeng mag-cause para ma-loose thread yung sigonyal nyo, pero ito kasi mga madalas kong nakikita sa YouTube at Facebook. Sana naintindihan nyo at sana maiwasan nating lahat ng pagka-loose thread ng sigonyal. Sobrang hassle din kasi pag nangyari sa inyo to, yung tipong wala kang kakilala or pwedeng tumulong sa'yo. Yun. Lalabas daw? Tricycle. Vlog ko lang. Kaya ang dami kasi nagtatanong yan eh. Maraming nalulustredan. Pero di pa naman malalayan o kuya? Oo, di na talaga ako kapit. Ano pala pangalan na itong shop kuya? 8G? 8G shop. Ah, 8G. Dito lang yan sa may Muzon. Tapat ng Yamaha Nakasa. Magkano yung kuya kung sakali? Ang retread ng ano? Ayan. 7 na, mura na. Sa iba yan, 1.5, 1.8. Lahatan na yung halimbawa, yung pati spline nasama. Red lang yun. Yung spline kasi na yun. Masikat talaga. Dito thread lang ng ano. Yung sa inyo, sir, standard. Yung lahatan ng nut, di ba? Yung iba kasi masyadong maninipis, tas iba masyadong makapal. Undersize yun tayo. Undersize. Pero ito maganda kasi standard. Kumbaga kahit mag-aftermarket ka, pwede pa rin. Ano pala pangalan niya, boss? Topper. Topper? Okay, sige. Tara. Ako na. Para malaman ko yung ano. Dito guys, aalis kami para sunduin yung isang mekaniko ni Kuya Topper. Meron kasing mekaniko si Kuya Topper na magaling pagdating sa pag-welding. Pero mission failed kami sa pagsundo dun sa isang mekaniko kaya si Pay na lang yung nag-welding. Dito makikita nyo ini-spot welding ni Pay yung mga thread. Kumbaga pinapatungan niya ng bakal yung thread para kumapal. Spot lang to, kaya. Puro pagunan lang. Pakahayod. Habang lumalayo. Basta degreda natin. Parang ginagawa niya kuya, yung di ba may thread? Parang pinapantay niya lahat ng thread, tapos saka siya ulit. Masyado makapal ha. Pagka makapal, tama na. So pag mag-welding kayo guys, dapat nakatanggal yung battery tsaka CDI ng motor nyo para iwas dagdag problema. Ano ba pwede mangyari nun kuya? Pag na-welding nang nakakabit yung mga yan? Ay, masisira yung CDI kasi may ground yun eh. Pagtapos weldingin yung thread or patungan ng bakal, susukatin ni Kuya Topper yung diameter kung sakto pa ba. Ito pala yung ginagamit na tool ni Kuya Topper para mag-retread. Diyan binibase ni Kuya Topper yung diameter kung sakto pa ba yung pag-welding. Pag sumobra naman sa diameter, ginagamitan ni Kuya Topper ng Dremel para bawasan yung sobrang bakal. Yung mga sobrang spot, pinapatagan niya. Pag pumantay na yung diameter, gagamitan na ni Kuya Topper ng special tool. Ito nga yung tool para mabalik yung thread sa sigunyal. Hihigpitan mo to ng sobra at pepersahin mong iikot para gumawa siya ng sarili niyang thread. Ang kagandahan nga dito, standard na yung sukat ng thread na to. Para kahit ilang beses ka magpalit ng nut, okay lang, hindi mo na kailangang ipa-retread yung nut na bibilhin mo. Okay na Pig. So yun guys, tapos na agad i-thread yung sigunyal ni Pay. Tapos wala pang siguro 30 minutes tapos na agad. So ang ginawa lang is nispatan yung mismong mga thread para pumatong yung panibagong bakal. Tapos gagamitan ng special tool para ma-thread ng bago. Tapos yun, kakapit na agad yung nut. So murang-mura lang dito, 700 pesos.
So yun guys, okay na yung motor ni Pay. Tapos ngayon, kakain muna kami. Syempre, nagutom na kami. Tapos yan, salamat kay kuya. Pag gusto nyo magpa-retread, dito lang kayo punta sa shop. Tapat ng Yamaha. Nasa Waze naman to, no kuya? Pwede rin itong Yamaha, yan, RKP Trading. Sige kuya, salamat po. Salamat. Hey, okay na ulit yung motor niya. Kanina tulak-tulak lang. Nakita nyo naman gaano kabilis yung pag-retread doon, di ba? Sa mga nangangamba or nalulungkot dyan, nalulumbay dahil nga na-lost thread nila yung Sigunyal, dalhin nyo na dito guys. Dito lang to sa Mimuzon, sobrang lapit lang. So yun lang guys, dito ko na rin tatapusin yung video. Sana marami kayo natutunan and sana nag-enjoy kayo. Desi TV out.